Magandang umaga po mga kababayan. So, meron pa ring ulan mga kababayan no, pagbaba namin ng bahay kanina. Medyo sumikat na ang araw no, nagpakita na yung haring araw. Kailan po mga kababayan, kung kailan kami nandito, bumagsak na naman yung ulan. So, pero ganun pa man mga kababayan no, walang humpay yung ulan, so wala din pong humpay yung mga biyaya na ibibigay natin sa mga kababayan natin. Tao po! Magandang araw po, ma'am. Yes, magandang araw po sa inyo, nanay. Pasensya na sa aming disturbo, ha? Hindi naman, ma'am. No, sige, upo po kayo. Anong pangalan ni nanay? Remedios po. Nanay Remedios. O, ilang taon na si Nanay Remedios? 57, ma'am. 57 na po kayo? Nakikilaba pa pa rin. Nakikilaba pa din. Nasaan po sila kayo? Nasa bukid daw, ma'am. Nasa bukid. Tapos, bunso nyo? Ito po. Opo? Apo. Ay, apo. Apo Kay sa gwapo-gwapo pamangkin. naman ang apo. Apo sa pamangkin. Ay, apo sa pamangkin. Akala ko bunso nyo. Kasi yung nanay niya nandun sa Bataan, di naman siya makakauwi-uwi. Nasa Bataan. Paano po napadpad sa inyo yung bata? Kasi yung lola niya ito, nakikita din. Opo, dito. Doon Tapos? sa Lapas. Tapos, Tapos walang mag-alaga, kaya ibinigay niya sa akin. ibinilin muna nila sa iyo. Ibinigay muna para Maalagaan. Tapos yung nanay po, nasa Nasa Bataan. Hindi nakauwi dahil Lockdown po. Mahal daw Lockdown. ang pamasahe. nung nakaraan medyo maluwag na. Hindi Pero pa sabi nakauwi. ko sa kanya, umuwi ka naman. Dahil nung mali pa ito nung iniwan niya, mga Ilang 5 buwan. 5 buwan. Po ba? Kayo na ang nag-alaga. Hindi, yung lola niyang tulay. So, yung lola niyang Nung tunay. magdada- Kapatid niyo po yung lola niyang tunay. Opo, ma'am. O tapos nung napunta sa inyo, ilang taon na po siya? Hindi, 5 buwan pa lang siya ka. Napunta sa inyo? Ay, hindi, 5 buwan pa lang dito sa amin. 5 buwan pa lang sa inyo. Pagka tapos na sila magtanim, kukunin din niya. Tapos iiwan dito. Ganon. Opo. So, bakit yung tatay nasaan nga eh? Ay, andun pa rin sa Lapas. Nasa lapas din. Dapat sila mag-aalaga. Marami pa naman siyang ginagawa. ma'am. O bakit kayo mayroon naman din ginagawa araw-araw at sabi nyo naglalaba kayo sa edad ng Opo, ma'am. 57 years old. Opo, ma'am. So, kayo kahit matanda na, may edad na, nagtatrabaho kayo, naglalaba kayo para sa buhay Para nyo. may kabubuhay na. Opo, tapos sila, siyempre mas bata pa sila sa inyo, kahit nagtatrabaho sila, kayang-kaya pa nila yun. Opo, ma'am. Kaysa sa inyo. Naawa naman ako sa kapatid ko, ma'am, kasi siya lang naghahanap buhay dahil namatay naman po yung asawa niya. Nasaan po ngayon si Lola? Nasa Nandun Lapas? sa Lapas, ma'am. Nasa Lapas. Opo, ma'am. Ilang taon na po si Lola? Yung kapatid niyo po? 52 na, ma'am. Mas matanda kayo Opo, kaysa sa ma'am. kanya. Kailan nag-iisa na siya sa buhay dahil namatay yung asawa niya. Opo, ma'am. Kaya wala siyang hanap buhay at hindi kakayanin pakainin tong apo niya. Hindi naman Pinasa sa siguro inyo. ganun, Maapay lang. Ginatiwala lang sa akin. Para matulog ko naman siya. Kinuha ko ito. Para makahanap buhay naman siya. Paano yung nanay? Naglalaba kayo? And then paano yung bata? Iniiwanan ko sa lulo niya. Dito yung asawa ko, ma'am. Pagka meron siya, inaalagaan niya. Ngayon, nagkataon naman na nasa Kampala, sa bukid. Kasi, ikinuha ko na lang doon naman ako nagkikilaba. Kinuha ko na lang itong bata. Tapos ang mami, kailan daw uuwi? Ewan ko, ma'am, kung kailan. Dahil tinatanong ko nga siya kung kailan uuwi. Mahal naman ang pamahinay, pamasahe. Kung Di ba yung nagtatrabaho po siya doon? Oo, ma'am. Rotation daw, ma'am. Nasaan po yung nasaan po yung kita niya? Nagbibigay ba ng sustento sa inyo, nanay? Hindi naman, ma'am. Sa kanila siguro. Sa mama na lang niya. Kasi rotation naman daw. Pagka umuwi ako na dyan, sabi niya, dahil tawag niya sa akin, nanay. Papadala ko na lang. Mahal kasi nanay ang pamasahe, sabi niya. 2 taon na ito, di mahigit na 1 taon kalahati niya, hindi nakita itong anak niya. Hindi niyo nakita, nanay? Opo, Hindi siya ma'am. umuwi mula nung 5 months na iniwan niya doon Kasi sa nanay. Hindi niya... pag mula nung nag-lockdown, hindi na siya nakakauwi.
Malapit lang po ang Bataan, nanay. Oo. Yung iba nga nasa probinsya o nasa Manila, pumupunta ng probinsya, nakakarating. Ewan ko Eh siya lang, nasa ma'am. Bataan lang. Hindi siya naawa nito kay gwapo-gwapo pa, oh. Naawa naman siguro, ma'am. Kaya lang. Ngayon, ganito ang sitwasyon siguro. Sige nanay, upo po tayo. Maraming dahilan siguro niya. Kaya Naghiwalay po ba ang mga magulang nila? siguro, ma'am, May kanya-kanya ng pamilya. yung pamilya doon sa labas, ma'am. Baka naman, nanay, Remy, meron ng ibang mga asawa yung mga magulang niya. Ay, di ko po alam na, ma'am. Nandun naman bang mula nung... Kasi hindi naman rason, nanay, ako ha bilang isang magulang, hindi rason na nasa malayong lugar ako, nasa Bataan ako. Kunin ko yung anak ko. Magsama sila mag-asawa. Magtulungan sila para dito sa anak nila. Hindi yung iiwan nila na sa inyo na matatanda na kayo at kayo din naghahanap buhay. Eh paano nga yung buhay nyo rin? Mas sila may mag-alaga dahil bata pa sila at anak nila yan. Hindi kayo yung may edad na yun ang magsasakripisyo para dito sa dito sa bata. Kawawa naman. Samantala lang ba na? Pero sabi mo, pansamantala, pangsamatagalan. Oh, 'yun ang ano doon sa pangsamantala eh. Pangsamantala and then pangsamatagalan. Kasi naawa ako sa inyo, sabi niyo 57 pero nakikilaba pa rin, gumagawa. 'Di ba? May nagtawa. And then hindi naman nagbibigay ng sustento dito o ibig sabihin yung kapiranggot na kita hindi lang para sa sarili nyo, para pa dito sa bata, sa apo nyo. And then sila hindi naman nagpapadala direct dito sa inyo, para dito sa anak nila. Yung tatay magtatrabaho, yung nanay magtatrabaho. Hindi porke sabihin na lockdown ngayon, mahirap ang trabaho. Kung puro irason natin ganyan, paano yung buhay natin ngayon? Wala tayong choice ngayon, kundi lahat ng trabaho pasukin natin, maliit o malaki man kinikita. Ang importante, merong kita sa araw-araw para sa pangangailangan natin araw-araw. Kahit dalawang dalaki ko pa sa akin. Tinatanggap ko, ma'am. O, di ba kagaya nyo po, may edad na kayo, 57 years old, ginagawa nyo dahil ayaw nyong magutom sa araw-araw. At mapakain nyo yung apo nyo. So, ganun din ang gagawin nila dahil mas bata pa sa kaysa sa inyo. Kasi ako'y pasensya na mga kababayan na, kasi ako'y medyo na high blood, no? Na ayoko kasi mga kababayan na kasi kami yung mga magulang ko, no, hindi kami sanay na yung mga apo-apo, mga pamangkin ko na iiwan doon sa mga magulang namin dahil matatanda na sila eh. Tapos na sila sa obligasyon na yun eh. 'Di ba? Pinalaki na tayong mga anak. And then tayo nag-aasawa, nag-aanak, and then iiwan din natin doon sa mga magulang natin, doon sa lula natin. Wala na silang pahinga. Imbis na matanda na sila at magpahinga sila, dahil tapos na yung obligasyon nila sa mga anak nila, and then bibigyan na naman natin ng obligasyon. Diba? And then, bukod pa doon sa obligasyon na yun, no, doble obligasyon, magbantay ka, ikaw na magpakain, ikaw na lahat-lahat. And then yung mga magulang, wala na, hindi nakaalala, hindi man lang magbigay ng sustento. Ay, ngayon, kung iiwan nyo yung mga anak nyo doon sa nanay nyo o sa tatay nyo, matik po yun, magpadala kayo ng sustento. Kasi iiwan nyo, wala nang bayad yung pag-aalaga ni Lola eh, o ni Mama eh, di ba? Wala nang bayad, libre na yun. Pero, huwag nyo kakalimutan, magpadala kayo ng sustento dahil karapatan nyo yun at obligasyon nyo yun. Hindi obligasyon ng lola magpalaki ng apo at magpakain ng apo. Obligasyon ng magulang yun. Parang naano kasi ako sa sinabi ni Lola, 57 years old, naglalabada pa rin. And then akala ko bunso nila o ano, and then nakakaawa. Huwag yung irason natin na kay hirap-hirap ng panahon ngayon, pandemic ngayon, gumawa tayo ng paraan dahil lahat naman tayo ngayon mga kababayan, walang exempted. Lahat tayo, nadanasan natin itong pandemic na ito, no, itong lockdown na ito, lahat tayo nahihirapan, pero gawa tayo ng paraan. Kasi kung mahihirapan, kung puro lang tayo nahihirapan, ako wala akong magawa, kundi mamamatay tayo, wala tayong makakain sa araw-araw. Gawa tayo ng paraan. So yun yung ang solusyon, no? So nanay, anong trabaho ni tatay? Nakikukan ba? Nakikiupa pag may nagtawag sa kanya na mag-ladies ng bukid. Nakikiupa. Natabas, ganun. Kumusta ang buhay nyo, Nanay Remy, sa araw-araw? Mabuti naman po kahit na nakakaraos din, kahit medyo mahirap ang buhay namin. Makain din kami ilang 3 beses isang araw, kahit na kung ano na ang inuulam namin, mga gulay.
Relax, ma'am. Nanay, yung pagtatrabaho nyo bilang labandera, nakakayanan nyo pa? Kinakaya ko naman po. Kinakaya nyo kahit Kahit nahihirapan na ako. Siyempre, nakaramdam ako ng dahil mabigat. Mabigat, hindi basta-basta maglaban, nanay. Oo, ma'am. Pag sinasabing labandera, no, ay maramihan po yon. 'Di ba kasi minsan isang linggo, once a week maglalaba, twice a week maglalaba, and then kung may mga budgets pa nga, 'di ba? May mga budgets Oo, pa. mga kumot. Ang bibigat, mga kumot, kung ano-ano, 'di ba? Ang hirap. Pero sa edad yung 57, malapit na kayo mag-senior, kinakaya nyo dahil walang choice. Walang ibang paraan kundi yun lang. So magkano yung kinikita mo, Nanay Remy? Doon sa pagka isang buwan lang, 1.5 lang ba? Buwanan? Kung ma'am, yung mga arawan, magbibigay naman sila ng 200. 200, tapos madami ang nilalabhan. Opo, 1.5. Paano magkasya, Nanay Remy, yung 200 o 1.5 sa isang buwan? Ngayon, hindi lang kayo dalawa ni tatay ang kumakain, plus ito pang apo nyo. Kung bumibili pa kami ng bigas. Mahal-mahal pa na ngayon ng bigas, saka ulam. Pinagkakasya lang na namin yun. Na lang yung apo. Nakapaghanap buhay yung lola niya, ma'am, kung hindi niya ibibigay dito. Opo, yun po nga yung sinasabi ko, Lola, Nanay Remy, yung lola niya, wag na maghanap buhay. Sustintuhan na lang ng mama at saka sa papa nitong anak. Kulang pa sa Sarili nila. sarili nila siguro yung ma'am. Kung magpatala na yung anak niya, baka walang 1.5, 500, gano'n. Sa isang buwan? 1.5, 500 sa isang buwan, papadalan niya? Siguro, ma'am, dahil pag nagtatanong naman ako, nagpadala mo lang siya ng 1.5, 500, gano'n. Kulang pa yung Sabi ng kapatid niyo po. Ma'am, bumibili naman sila ng pagkain nila, araw-araw may dalawa pa silang, may dalawa pang anak yun, balik tatlo, may tatlo ito. Nasaan po ngayon? Yung dalawa niya anak Opo. pa, at sa lula nila, Nakapatid niyo? kapatid niya ito. Ibig sabihin, hindi lang pala ito nag-iisa. Ilan po sila magkakapatid? Tatlo, ma'am. Tatlo. So ito pang ilan po? Tatlo to ba? Pangatlo. Yung dalawang medyo malalaki na, Malaki na baka nandoon sa sa lula niya. nakapatid niyo po. Hindi naman nila alagaan niya, yung malalaki. Kumbaga nagbawas lang si Lola ng alagain dahil yung mga magulang nila parang wala nang Siguro, ma'am. Hindi na siguro, nagsasama? ma'am. naiintriga ako, Nanay Remy, hindi na ba nagsasama yung mga magulang niyan? Hindi sila siguro, ma'am, dahil walay na sila, ma'am. Hiwalay na. Ayun, kasi ako'y nagtataka, no? Kaya ako'y nagtataka, hindi ko lubos maisip bakit nandito yung isang anak and then yung isa nandoon and then bakit ang tagal hindi na umuwi yung babae. Kaya pala, dahil naghiwalay na sila at malamang ang papa nito hindi nagbigay ng sustento. Siguro, ma'am. At malamang baka mamaya may kanya-kanya na rin silang ibang pamilya. Siguro, ma'am, dahil hindi naman na siya umuwi. Siyempre, naawa ko sa mga apo ko dahil sa hirap eh. Hirap-hirap ng buhay namin. Naalala nyo yung araw-araw yung pamumuhay. Ma'am. Ngayon, anong inalmusan nyo, Nanay Remy? Anong kinain nyo? Hindi pa nga ako nag-almusal, ma'am. Yung ko lang. Dailies lang, ma'am. Pelis. Opo, ma'am. Pinagsalusaluhan nyo ng apo nyo. Opo, ma'am. Hindi pa kayo kumain ng kanin. Hindi pa, ma'am. Tapos galing kayo sa labas, naglaba kayo. Opo, ma'am. O di ba? Si Nanay Remy, naglaba na, naganak buhay na. Ang hirap maglaba, mga kababayan, and then ang kinain ni Nanay Remy, yung parang pinakakapi na lang niya is noodles na lang. Wala pang kain na kanin. Tapos ngayon, Nanay Remy, ano po yung tanghalian nyo ngayon? Wala pa, ma'am. Di pa ako, kuwan, ma'am, nakapagluto dahil tinatapos ko yung labahin ko. Inuuna nyo yung paglalaban nyo. Opo, ma'am, para maalagaan ko na ito apo ko. Kasi malikot masyado. Malikot. Tapos, hindi pa kayo nakasaing? Meron na yung mga kuwan namin natira, ma'am. May natirang kanin. May bigas pa kayo, Nanay Remy. Meron pa ng konti, ma'am. Meron pa konti. Opo. Bakit konti na lang ang bigas ni Nanay Remy? Siyempre, nag-iipon pa lang, ma'am, lang pampili. Nag-iipon pa lang kayo ng pambili. Opo, ma'am. So, kawawa naman yung baby, no? Kawawa naman. Yun ang nakakaawa, mga kababayan eh. Yun ang, dyan ako na HB pag yung
okay lang yon iiwan yung anak mo doon sa kapatid mo, sa lola mo o sa nanay mo. Basta huwag makakalimutan yung obligasyon mo, huwag mong talikuran na magpadala ka ng sustento. Pero yung aasa-asawa ka, aanak-anak ka, and then iiwan mo doon sa lola mo, sa kapatid mo o sino pa man, and then hayaan mo na wala ka ng pakialam, hindi pwede yun. Maawa naman din kayo. Pasalamat nga kayo dahil may nag-alaga, no? Imbes na obligasyon nyo, merong nagbantay, pasasalamatan nyo na lang. And then, huwag kalimutan ang sustento sa bata. Maraming salamat, ma'am. Ayan. O, naiyak si Nanay Remy. O, bakit Maraming salamat, sir, ma'am. Og, tapos, may mga grocery tayo dito at tamang-tama, mayroong pangmerienda si Apo. Oh, di ba? May pangmerienda, may mga biscuit, ayan pangmerienda. Tapos nandito na rin Nanay Remy yung gatas, no? Nandiyan sa Apo nyo, mga dilata natin, suka, toyo, mantika. At syempre, meron na rin tayong mga noodles dito, Nanay Remy. Oh. At saka pancit canton. Maraming tulong sa amin yan, Oh, ma'am. di ba, Nanay Remy? Oh. Tapos ka na sa paglalaban yung Nanay Remy? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po. O, di ba? O, bakit naiyak si Nanay Remy? Dahil sa kaligayahan, ma'am, sa bigay niyong tulong sa amin na mahirap. O, di ba? Maraming salamat po. Hindi ko akalain na may dumating na kapatid sa amin, ma'am. Buti pala ng Diyos at meron kayong katulad niyo, ma'am, sir. Maraming salamat po, Diyos ko, sa mga taong nagbigay sa amin ng ganitong tulong sa amin mahihirap. Sana po lagi kayong ganyan, ma'am, sir. Marami pa kayong matutulungan na tulad namin. Salamat, Nanay Remy. Marami pa kayong matulungan na tulad naming mahihirap. Maraming salamat po, sir, ma'am. Ayan, walang anuman, Nanay Remy. Pagpasensyahan yung aming munting biyaya. Nawa ay kahit papaano nakatulong sa inyo sa pang-araw-araw, no? At maibsan yung iniisip sa araw-araw kung saan kukuha, kung anong paraan para makabili ng pagkain, no? Kung anong diskarte gawin sa araw-araw para hindi magutom ang pamilya, no? At saludo ako sa iyo dahil sa pagmamahal, no, sa apo nyo at kahit sa edad nyo na 57 years old, tuloy-tuloy pa rin kayo sa paghahanap buhay, katuwang ang iyong mister, no, sa paglalabada. Dama ko po ang hirap, kaya maraming salamat po sa ating mga sponsors na walang sawang tumulong, no, na walang sawang magbigay ng pagmamahal sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan na tulad nila. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw at bigyan ka ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa ng mahabang buhay upang sa ganoon marami pa tayong masagip na mga kababayan natin na naghihirap, at lalo na ngayon mga kababayan, kung marami naghihirap noon, mas lalong
dumami yung naghihirap ngayon dahil sa sitwasyon nating itong pandemic na ito, na patuloy pa rin tayo nakikipaglaban, no? Patuloy pa rin nating nilalabanan kung paano tayo mabuhay sa araw-araw. Kaya Diyos ko po mga kababayan, walang umaapaw yung aking pasasalamat sa inyong lahat na hindi nyo po ako iniwan, na nandyan po kayo nakaalalay sa aking munting adikain. Maraming salamat po sa inyong ginitaong puso, Sir Elmer and Ma'am Lily Nalapo from RNM of Las Vegas, and silent sponsor, and Ma'am Esther Gordon from Canada. Maraming salamat po muli sa inyong ginitoang puso na patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Okay. Nanay, dito na po kami at mag-ingat kayo, ha? Opo, ma'am. Maraming salamat Mag-ingat po ma'am. kayo.